aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga lalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga mamamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kautusan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito ay tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang mapatunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong papurihan ng ating pong Jesus Nazareno sa isang malakas na palakpak. Tayo po'y ngayon nagkakatipon, tayo po'y nagdiriwang ng kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano sa Roma. Mga kapatid, itong kapistahan na ito, itong simbahan na ito na ating ipinagdiriwang at binibigyan ng parangal ngayon ay isa sa mga malaking simbahan doon sa Vatikano, na kung saan ito ang pinakamatandaang simbahan doon, na kung saan ang San Juan Laterano ay siyang opisyal na upuan ng obispo ng Roma, na walang iba kundi ang ating Santo Papa. Kaya mga kapatid, itong simbahan na ito na ating binibigay ng parangal ngayon, na ating kinikilala, ay tinaguriang ina at ulo ng lahat ng simbahan sa Roma at sa buong mundo. At kabahagi rin tayo rito. Ito po ay Major Basilica at ang damba ng Poong Jesus Nazareno ay Minor Basilica. Kaya kabahagi din po tayo at lahat tayo ngayon nakabahagi ng ating templo o simbahan, na kung saan ito ay binibigyan ng pagpapakilala o pagbibigay ng kahulugan o binibigyan natin ng respeto sa ating buhay pananampalataya. Mga kapatid, bakit po natin ito ipinagdiriwang? Bakit po natin ito binibigyan ng parangal? Dahil dito nakikita ang totoong imahe ng Diyos na buhay sa templo, sa simbahan. At dito tayo dinadala ng ating Panginoon upang tayo magkatipon-tipon dahil nararanasan po natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito ay bahagi ng ating buhay pananampalataya.
at tayong lahat ay kabahagi nito. Buhay ang pinagmumulan, buhay din ang kumakatawan. Buhay ang pinanggalingan o pinagmumulan, buhay din ang kumakatawan. Mga kapatid, sino po ito? Ang Diyos ay buhay at buhay ang kumakatawan. Tayong lahat ay buhay na simbahan. Lahat tayo ay tinatawag na templo o simbahan na kung saan dito dumadaloy, dito dumadaan ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, lumalapit tayo, nagkakatipon-tipon tayo para ipakita natin ang totoong buhay na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga sarili-sarili. Mga kapatid, hindi lang sa pundasyon ng simbahan, masabi nating simbahan o gusali ng simbahan, bagkos tayong gumagalaw, kailangan nandoon tayo. Dahil kung wala ang kumakatawan na buhay, wala patay ang simbahan. Kaya lahat tayo tinatawag na kabahagi ng templo, kabahagi ng buhay na simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito sa ating pagdiriwang ngayon, binibigyan tayo ng pagpapakahulugan na kung saan tayo ay tinitipon. Bakit po tayo dinadala sa ganitong pagkakataon, sa ganitong biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? May simbahan tayo, may tahanan tayo, tahanan ng Diyos at tahanan din natin. Dito tayo kumukuha, umuhugot ng lakas sa ating buhay pananampalataya, sa ating pagpapatuloy ng ating buhay. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang isang kwento na kung saan si Jesus ay nandoon sa simbahan, sa templo, na ginagawang palengke, nandoon, bising-bisi at maingay. Ano pong sabi ni Jesus? Alisin niyo ito. Alisin niyo dito lahat ito dahil ito ang tahanan ng aking Ama. Mga kapatid, tila bagay walang respeto ang mga tao roon sa templo, simbahan. Kaya po ito ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Kailangan natin ipakita ang ating pagrespeto sa tahanan ng ating Panginoon. Bakit, mga minamahal na kapatid, ang simbahan ay daluyan ng grasya at biyaya ng Diyos. Dito natin tinatanggap ang mga biyaya at grasya ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. Una mga kapatid, lahat tayo inaangkin, lahat tayo tinatawag ng Diyos, lahat tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramentong na ibinibigay sa atin. At tayo ay pinapalakas sa ating pananampalataya araw-araw sa pamamagitan ng ating pagdulog sa hapag na hinanda sa atin ng ating Panginoon sa Eucharistia. At tayo ay pinapanibago araw-araw. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang tayo mapabuti sa ating buhay paglago sa pananampalataya. Dahil kung minsan tayo po ay maraming ginagawang kamalian, hindi sang-ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng simbahan na dinadaluyan ng mga sakramento ng ating Panginoon na ibinibigay sa atin, tayo ay binibigyan ng panibagong buhay. At dito mga kapatid, binibigyan tayo ng misyon. Tayo ay binibigyan ng gawain sa ating buhay upang tayo ay ganap na naglalakbay sa araw-araw na kaloob ng Diyos sa atin. At tayo, sa pamamagitan ng simbahan, binibigyan ng buhay sa ngayon at dinadala tayo sa buhay na walang hanggan. Ito ang kahalagahan kung bakit natin kailangan igalang, irespeto, bigyan ng dangal ang tahanan ng Panginoon, daluyan ng ating hinihinging grasya at biyaya upang tayo'y magpatuloy sa ating buhay. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos dahil sinasabi po natin, hindi kumpleto ang ating pagkatao, ang ating araw, kung hindi tayo nakakadalaw sa simbahan, sa gusaling ito, sa tahanan ng ating Panginoon. Dahil ito ang tunay nating pinaghuhugutan at hinihingian ng biyaya ng Diyos. Kaya ito po ang ating ipinagdiriwang ngayon na kung saan lahat tayo'y tinatawag upang itaguyod
ang simbahan na buhay sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, sa pagtatangkilik natin sa simbahang ito dahil tayo pong lahat, sinasabi sa pangalawang pagbasa, ay tahanan at nanahan sa atin ang Espiritu Santo. Tayo ay mga templo, tayo ay tahanan ng Espiritu Santo na kapangyarihan ng Diyos, na tayo ay totoo at na tumatanggap sa biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kung tayo nagbubuklod, tayo nagsasama-sama at tayo tinitipon, ito ang tunay na buhay na simbahan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon sa kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Lateranos sa Roma, tayo po ay binapalalahanan. May tahanan tayo. May tahanan tayong pupuntahan. May tahanan tayong uuwian. May tahanan tayong pinapahingahan. May tahanan tayo na kasama ang Diyos. At dito sa ating buhay, araw-araw, kung ito ang ating ginagawa, tayo pumupunta sa kanyang tahanan at tayo ay tunay na dinadala sa ating tunay na tahanan sa ating buhay na walang hanggan, ang kanyang kaharian. Amen.